Ikaw na bahala kung anong pag-uusapan natin dito tungkol kay sa guest natin. Siyempre. Mga pina-follow niya. Nerd. Welcome to another edition of the 3040 Podcast with your host, Louie Lim and Tristan Ting. Pare, babagay yung intro natin Welcome to Buhangin Brothers with RJ and Jomer J. And then welcome to Buhangin Brothers Podcast. RJ and Jomer J. Pero pare, sa mga nakikinig, wala dito si RJ. Part 2 to. Part 2. Kasi nung nagsisimula tayo ito sa mga unang guest natin. Pare, tsaka isa to sa mga talagang unang mga supporter. Share to lagi Kaso nung nagkaroon na sariling podcast, wala na. Kinalimutan na tayo. Napakahayop. Tapos, di kinalimutan na tayo. Tinapatan pa tayo ng release ng episode. Sunday, Monday din sila. Ang sinishare na niya ngayon, yung mga nagko-comment sa kanila. Oo. Tapos yung magaganda lang pati yung sinishare. Pagpangit, marami. Pero pag maganda, mag-isa lang doon sa post. Sabi ko, napakahayop talaga dito napakahayop talaga. Pero ito nga, yung guest namin, isa sa mga host ng Buhangin Brothers Podcast. Kilala niyo siya dahil lagi naman namin itong nami-mention si Jomer J. Salamat 3040. Lilinawin ko lang yung kasi inspirasyon talaga namin ng 3040 kaya kami gumawa ng podcast. Kaya ginagaya lang namin sila. Re-release din kami ng Lunes. Dalawa din kami. Inaayos na nga namin yung visa namin pa Australia sa US. Talagang gagayahin lang naman namin kayo. Pero pare ang bilis pala 1 year na yung huli yung invite sa akin dito. Pinost yun ni Tristan nung nakaraan. Patay ko nagulat ako. Sabi ko, tangina 1 year na pala to. Ano ba? November yun November na. November 29. Parang episode 5 yata to si JJD. Episode 5. Episode 5. Naalala ko yun. Kami kasama ko si Tito P noon. Si Tito P. Si Tito P. Si Tito P na sobrang busy ngayon. Sobrang busy na nito ni Tito P dahil Nagbabanda na ulit siya, alam ko. Nagbabanda. Yung dati kong ka-office mate ni Tito P pare. Sinendan nga ako ng picture, nagbabanda-banda doon sa opisina si Paige mismo nga, ano bang trabaho? Hindi ko nga alam ano trabaho niya doon Pero nakita ko nasa pantry, nagbabande. Sa pantry tumutugtog? Parang pantry. Parang hall yata doon sa office tumutugtog siya doon May bass guitar siya. Baka nagbabasking sa office si Paige. Shoutout sa iyo, Paige. Siyempre, pare, sabi nga natin, di ba, part 2 to nung ng episode natin kay Jomer J. Dahil medyo balik tanaw din to nung dahil naka 1 year na nga Tapos, after nakapag-podcast na, tapos, pa to, pare, ang layo na narating nito, nakapag-open mic pa. Pag-open mic sa Pinas. Malayo ka nung narating, kala mo na lumalabas na sa TV. Hindi na nga pumapasok ng SDB ni si JJD mula nung nakapag-live sabi niya, tangina, wag na. Yak. Online. Online, yak. Hindi na nag-online. Yak o mga online, mga yak kayo. Lumagari ng open mic to doon nung uling-uwi nito ni Jomer J. Nakailang open mic ka doon? Sa 2 linggo ko sa Pinas tatlong open mic rooms yung napuntahan ko. 3 gabi niyang iniwan yung anak niya mag-isa. Iba pa yung punta sa recording ng Kulpa. Hindi talaga anak niya inuwi niya Hindi pamilya yung inuwi Kulpals talaga inuwi. Lupit Pero masa ka na, JJD? Saan ka magpapasko ngayon? Syempre, dito pa rin sa sa Qatar. Wala tayong pamasahe pa uwi Hindi ka hinahanap ng anak mo na Ang bilis wala pang 5 minutes Siyempre.
Hindi ba Bilis hinahanap ng anak mo ng Pasko? Hindi ko ba hinahanap pag magpapasko? Hindi, umuwi kasi ako, di ba, pre, nung August, nag-emergency leave ako. Oo. Kasi namatay yung tita ko, so umuwi kami. Oo. So yun, nagkita naman kami ng anak ko. So, ang unang plano, uwi ako ng October kasi ano niya yun 7th birthday. Mm. Ang problema, naharang yung bakasyon ko kasi umuwi daw ako ng August. Na hindi ko alam yung kinount na hindi yun. ko alam yung kinount nila yung leave. Kahit na namatayan ka? Oo, pre, kahit emergency. Napakawala palang konsiderasyon ng mga tao dyan sa Oo, Ilang years ka na sa trabaho mo? 10. 10 taon, tapos ginanon ka pa rin. Oo, so baka may mapatay din ako. Muntik na nung October. Titignan ko kung mag-emergency leave din yung kamag-anak niya nung mapapatay ko. Pero yun, doon nalungkot yung anak ko, saka ako. Kasi parang inaasahan niya na babalik ako nung October. So wala. Nag-iyakan kayo mag-ama. Oo, pre. Umiiyak. Tumawag, sabi ng asawa ko sa akin, tawagan mo yung anak mo, umiiyak. Sabi niya. Kasi sinabi ko lang sa chat, nagalit sa akin. Paano yun? Wala, sasabihin mo, hindi ko pinayagan. Parang hanggang ngayon, tinatanong niya ako kung ba't hindi daw ako pinayagan. Siyempre, hindi pa 7 years old, paano mo pa naman mapapaliwanag? Malaki na yung anak mo medyo may nakakaano na siya nakakaintindi na. Nakakaintindi na. Oo, alam niya naman na. Pero, siyempre yung iba, hindi niya po maintindihan na hindi ka pinayagang mag-leave sa trabaho kasi kauwi mo lang. Hindi naman yun alam ng bata Pero nung umuwi ka ba, ano ba yun? Nung umuwi ka nung August, sagot yung yung ticket pa uwi o hindi? Pre, sinagot ko yun kasi talagang kinabukasan kailangan ko umuwi agad nun naalala ko Parang Friday namatay yung tita ko. So, Sabado nasa Pinas na ako Pag umuwi ba kayo, sagot nila yung ticket usually? Kay RJ pare, sagot. Pag trip nila, si RJ kasi pre, maganda yung trabaho ni RJ Sa oil and gas kasi si RJ, siya yung nagtatabo ng langis from Papunta dun sa truck, no? Oo. Talagang sa desyerto, tinatabo niya. Siya yung nagsasala ng langis. Ginagano niya yung t-shirt niya. Ganun ka first. Kaya naman kulay itim pa yung diesel pre pag tinatabo ni RJ. Kaya pala sagot ng kumpanya yung ticket niya. Kasi narinig ko yun, kinuwento niya dun sa isang episode ninyo na pagka uuwi nga daw sa office nila, sinasagot daw yung ticket. Parang kasama daw yun sa employment package. Sa benefits. Sa'yo walang ganun, hindi kasi sinasagot. Meron naman, pero every 2 years. Every 2 years. Paano ba ang bakasyon dyan, JJD? Iniipon ba o basta kailangan mong gamitin pag after 1 year? Kasi dito iniipon namin per oras Per oras? Bawa sa isang buwan, 12 oras na bakasyon na i-earn namin. Siipunin mo yun. Dito pre, parang 40 days in 2 years. Ganun. 40 days in 2 years? Oo, average mga ganun. Madami yung 40 days in 2 years. Tapos, minsan sa'yo naman na yun kung pwede ka mag-extend. Basta may maiiwan naman sa trabaho. Pinakamatagal ko yata 2 months. Naalala ko dati. 2 months kang 2 months ako sa Pinas nun. Nung bagong panganak yung asawa ko. 2 months ako nagstay. Tapos yun paid leave yun yung... Parang babayaran 1 month lang. Kahit na-earn mo yung buong Oo. Hindi babawasan yung leave mo nun. Ang babawasan sa'yo na leave nun, dapat 30 days lang. Yung kunyari, may leave credits ka na 60. Kung ginamit mo 30. Ang kung 30 lang yung binayaran sa'yo, di 30 lang yung gagamitin mo doon sa leave credits mo. Parang ganun.
Parang hindi naman kasi nila babayaran yung isa mong 30 days eh. So parang okay lang. Hindi ka naman nila babayaran na eh. Ganun din. Parang, okay na din. At least, Oo. naiipon mo din. Ipon mo yung, yung leave. Kung alam ko nga lang pre nung August hindi ako papayagan, nag-stay na ako hanggang birthday ng anak ko. Diba? Nang hanggang October, nag-stay na sana parang ako. sinabi lang sa'yo, hindi pwede. Walang sinabing dahilan or ano. Ang dahilan, kauwi ko lang daw nung August. Tangina. Ilang araw ka ba nung 2 weeks lang naman yun nung August? 2 weeks, 14 days. So, eksakto 14 days yun eh. Sana sinagad mo na eh, no? Oo, sana nakadaming open mic ako nun. Sayang. Nakailang Wii Remote ka na panood sa Wii Remote. Ano pakialam sana kayo? Hindi inisip na nahatid ko sana yung anak ko sa school. Hindi eh. Ilang open mic sana ako nun. Tapos nakanood ka pa ng live recording, no? Nakanood pa ako ng 1 hour special ni James. Ay, sayang. Yun na, bu. Walang pakialam sa anak. Comedy lang talaga priority. Gago. Pero ngayon Pasko, syempre hindi ka hindi ka nakauwi nung birthday niya. Ngayon Pasko, hindi ka na naman makakauwi. Double trauma na sa'yo. Double whammy na sa'yo anak mo. Tinatanong niya nga ako lagi kung kailan ako uwi. Ngayon sabi ko, mahal ng ticket eh. So may background lang pre, ang mahal ng ticket kasi World Cup dito. Ay, oo. Ito nga, may nagkatanong dito. Ito tanong ni Sunny Sason, kung nakakanood ka ba ng World Cup game? Hindi pare, kasi ang mahal ng ticket. Tsaka pare, day off lang niya, Friday lang. Oo. Ang laro inaabangan ko lang yung mga Monday Brazilian fans. Tsaka Argentina. Magaganda ba? Walang babae pre, karamihan lalaki. Pero babae pumupunta. Konti dumayo na babae. Pero nakatakot na nakikita ko. Yung mga ba talaga, totoo ba talaga yun? Yung stereotype dyan sa Middle East nga talaga na pag parang medyo sabik na sabik sila sa mga babae na sexy yung naglalabas ng skin. Ano yun? Hindi naman. Hindi. Sanay na sila dyan. Medyo western ng Qatar, alam mo eh. Oo. Marami na rin kasi naman preng western dito. Hindi na rin nakatira. Nagpapantalon eh. Sa bagay, wala kang bigote, no? Kasi dati, pagkasabi, pag may bigote, pag wala kang bigote, titirahin ka daw dyan sa puwet eh. Raping ka daw eh. So, nasanay na ako pre matira eh, kaya hindi na ako naglagay. Hindi ka na nagbibigote, no? Oo. Religious. Yung mga kasi, yun yung alam ko sa mga Middle East kasi talaga na tsaka yun nga, alam ko na ako dati, kinuwento mo rin dati, pag Pasko, parang regular na araw lang din sa yan no? Oo. Kasi, pa rin dito eh. Muslim country pa rin eh. So ang celebrate nila is birthday na lang ni Muhammad, parang ganun. Eid no? Eid pre, Eid dito eh. Eid. Parang dalawa yung Eid eh, yung Eid al-Fitr saka Eid al-Adha nila. Pagtapos yun nung Ramadan, yung Eid al-Fitr. Tapos ng Ramadan, nung fasting nila. Yun, dun kami may holiday, 3 days, 4 days yun. Pag Ramadan, anong ginagawa 40 days, yung isang Ramadan na naman, isang Eid na naman yun. Paid yung holiday yun. Oo, pre. Yun lang yung holiday dito eh. Saka National Day, yun lang. Oo, pre. Ang holiday dito sa Qatar, bali 10 araw sa loob ng isang taon. Alam ko pag birthday din nung Sultan, may holiday din daw eh. Totoo yun? Dito wala eh. Sa Oman daw, parang holiday pag birthday nung kasi pre, nila. Karamihan ng birthday dito, laging January 1. Krabo. Ba January 1? Naka-family planning sila. Hindi, kasi pre, dati hindi daw nila alam yung birthday nila. Yung sinaunang panahon dito. Dito lang nila nalaman din. So, karamihan ng birthday nila, puro January 1. Tas yung year, kung ilang taon lang sila.
Lalo yung matatanda, pre. Yung Oh. matatanda na. Puro ganun birthday nila. 0101. Tas yung year, kung ilang taon na sila. Pero paano naman malaman yung edad nila kung hindi nila alam kung kailan yung birthday nila? Binabak. Sabi ng tatay nila. Sinabi lang tatay nila, ano ka na, 50 ka na, o 7 years old ka na, tapos bilang na lang sila kung ano yung natandaan nila. One. Oh, ang From ano nga January. rito, pre, kasi 'di ba sa reception ako nagtatrabaho. Oo. So ako yung pag may pasyente ako yung nag-o-open ng file. Minsan magugulat ka. 23 ka pa lang? Parang gano'n. 23 pa lang to pag nakita mo yung Leap year. itsura. Leap year kasi. Leap year. Pero pag tingin mo, Parang- January 1. Oo, January 0101 yung birthday. Tapos 23 lang to. Sabi ko, parang ang tanda na ng itsura. So May sila ganun. na nag-decide ng edad nila. Siguro yung Parang iba. ganun. Yung iba. Oo, pre. Lalo pre yung may nagkwento sa akin yung mga Sudanese. Yung mga negro, Kasi Sudanese. sa Africa. Oo. African part yan eh. Kailan lang kasi sila pre gobyerno. So wala silang birth certificate, wala silang passport. Sila daw pre namimili ng birthday nila sa kaedad. Yung mukhang matatanda na, tapos pag nakita mo bata pa, Sasabihin mo lang, matanda pa ako rito. Parang ganun. 23, 22, 18. puro na 23 lang lagi edad, no? 23, 25. 47 pa lang daw siya pero hindi na makalakad na hirap na maglakad. yung mga mukhang minors 80 na agad. Ang dami yung Pero dyan halo-halo na yung tao, no? Sa Qatar, halo-halo na yung nila, no? Hindi na Yung po mga puro lahi. Arab. Yung mga lahi, Oo. halo-halo na talaga. Madaming mga Kim Kardashian na naglalakad sa Middle East. Pangit Ano pa nga ibig sila sabihin Kim Kardashian? Pag yung mga ganong itsura, yung mga ganong Ang katawan. laki puwet. Retoke. Oo. Hindi, yung mga talagang magagandang Mga Moroccan yan. Moroccan, Lebanese. Ayun, Mediterranean look. O ito nga, sabi ni Sani, yung mga Lebanese daw yung mga pinaka magaganda sa region na yan. Kung face value, para sa akin sa tagal ko rito, kung face value ang usapan, pinakamaganda para sa akin mga Palestinian. Oo. Magaganda yung mukha talaga nila. Pero sexy din. Nakaabaya karamihan. Naka-ninja outfit Pero makikita mo naman sa korte nila na makikita mo sa korte kahit nakaganon. Hindi ba manipis yung suot nila pagka yung mga ganun? Hindi na Siyempre hindi mo naman pwedeng titigan ng matagal. Pagka dyan sa titignan mo lang. Dapat may sa mall, pag may mga salamin, doon ka titingin sa salamin, titingnan mo na sa reflection. Reflection nila. At tayo na kasi na-destino ka na doon Lou. Na-destino ka ba sa Qatar before? Hindi. Saan ba to? Sa Kuwait. Kuwait Kuwait din. Pero mas mahigpit doon di ba, Louie? Dry country doon Mas mahigpit dyan Ano ibig sabihin pagka dry country? Bawal ang alcohol. Bawal ang alak. Bawal kahit bars wala yata dyan. Wala. Kaya yung bars, iced tea lang. Meron silang beer pero non-alcoholic. Tsaka lang. Tsaka tawag dito? Orange juice. Orange juice. Hookah. Mga hookah lang yung mga bar nila dun Hookah? Yung mga tawag doon, Louie? Yung shisha. Ayun, shisha. Nagsisisa lang sila. Yun lang yung pinaka shisha, tsaka nagkakape o ay nagtsatsa. Tapos bar, party, nagkakape kayo, tsaka kayo. Nagtsatsa. Yun nga ang yun yung dito sa Middle East, kasi nga hindi sila umiinom ng alak. Yun na yung party nila ganun na. Tea party, hindi tulad sa Pinoy, dapat may alak, may video okay. Video okay. Sila hindi pre, tsa-tsa lang, saka yung shisha okay na sa kanila. Pero yun, sa mga lokal lang o kahit hindi ka Arabo, hindi kayo pwedeng uminom? As in sa buong bansa bawal uminom? Buong bansa yung bawal uminom. Sa Kuwait? Sa Kuwait. Okay. Pero sa Qatar, sa Qatar pwede pre. Yung basta mga may Arabo lisensya ka, bibili ka ng
Kung bibili kang alak, may lisensya ka. May syntax yun eh. Mahalang syntax sila eh. Oo. Akala ko tax-free sa Qatar. Tax-free yung walang income tax, walang VAT sa mga produkto. Pero yung ganyan, alak, baboy, mahal. Alak, baboy, yung Yossi, ganun din may. Yossi, yan man. Hindi kasi ako nag-Yossi, pero mahal din daw eh. Pero ikaw may lisensya ka ng pagbili ng alak? Siyempre wala. Paano ka nagiinom? Utol ko may lisensya dito. So pag kunyari, yung utol mo bumili, tapos kinuha mo, tapos nag-inom ka, okay lang kasi yung utol mo yung bumili. Oo. Pero pre, pag tulad yan, uminom ka tapos gumawa ka ng gulo sa labas, nahuli ka ng pulis. Nalasing ka, tatanong muna sa'yo kung may lisensya ka ba. Pag wala, ang sunod na tanong na sa inyan, saan ka kumuha ng alak? Ang mapapahamak, yung kinuhanan mo ng alak. Pati siya huhulihin. Pati siya huhulihin kasi nang gulo ka dahil binigyan ka niya ng alak. Oo. Or dahil binigay lang niya siya alak. Ganun. Basta kahit binili mo yung alak doon, sino nagbenta sa'yo ng alak? Ganun ang tanong nila eh. Na mahigpit din pala dyan. No? Yung, kasi medyo similar ba kayo sa Dubai? Kasi may pinsan ako, nasa Dubai. Ang kinukwento niya, nung bago siya doon, picture siya ng picture sa Facebook. Post ng post, picture ng picture. Umabot daw sa point na nakita daw nung mga pulis. Pinuntahan sila sa bahay. Chinek yung yung mga pinicturan niya. At chinek din kung ano yung mga pinopost niya. Sinabi din sa kanya, burahin daw yung mga pinicturan niya. Kasi parang bawal. Parang sinasabi, mahigpit daw dun yung yung sa social media. Hindi nga kami nakakapag yung Facebook Messenger video call. Oo, bawal yan. Pwede, bawal daw eh. Bawal. Hindi ka nga rin makapag-FaceTime eh. Hindi gumagana yung FaceTime din. Naka-block din sa kanila. Oh, basta lahat ng video call, pre, block. Pero yung Zoom pwede. Zoom, pwede naman to. Yung Zoom. Baka ngayon, kasi nakikinig sila sa atin eh. Nakikinig. Pero yun nga, parang medyo, pag iniisip ko kasi parang ang hirap yatang tumira sa sa Dubai, tapos hindi ka pa makauwi dahil nga, tulad yan, magpapasko. Hindi ka man lang makauwi. Medyo, paano kang nakakatagal dyan? Sanayan din, pre. Siguro nasanay na lang rin. Sanay ka na rin siguro maging single talaga dyan no? Hindi ako single dito, pre. May asawa ko. May asawa yun lang. No. Yun yung may asawa ko nasa Pinas. Ito yung audiogram mo, pre, May asawa ako sa Pinas at anak ka. Kaya single ka dyan, hindi may asawa ako. Sanayan din siguro. Una lang, mahirap lang naman yan. Mga unang taon. Sanay ka nang hindi kasama anak mo. Hindi ka never ka yatang masasanay. Nasa Pasko lang Nasa Pasko lang It's a trap yung question ni Louie, no? It's a trap yung question ni Louie. Tine-technical ako ni Louie. Technical na sagot eh. Feeling ko naman sanay na rin si Jomar J na hindi kasama yung anak niya. Hindi, bro. Hindi totoo yan. Ito nga yung picture ng anak ko, katabi ko lagi. Yung picture din, tagal na yan parang 3 years old pa lang siya dyan Ay hindi, yan bro, sa school yan Sa school pare, mukhang latest naman ang picture. Latest yan, kinuha ko to nung umuwi ako ng August eh. Ginarap. Pag nakaluwag-luwag ako pre, papa-frame ko na to. Wala pa akong pera eh. Kaya Kaya yung nga itatanong ko sabi ko, takin na yung mga lang pinrame. Pag nakaluwag-luwag ako pre. Pinarit mo sa opisina mo yan Hindi naman. Hindi pa hindi pa high quality yung printer. Bond paper. Nasa A4 lang. Bond paper. Patago pa pinarit habang pagpauwi na yung mga boss. Bagal. Pero dito, pag sa feeling ko naman maraming makaka-relate na yung pag nagpapasko sa ibang bansa, kailangan uuwian mo siya ng para hindi mo rin malimutan
yung pakiramdam ng Pasko sa Pinas. Uwi ka kahit every other 2 years na Pasko, yung ganun. Ano bang sige, go. Para maranasan mo uli yung spirit ng Christmas sa Pinas. Ano bang namimiss mo sa Pasko ng Pinas? Yung traffic siguro, bro. Hindi Iba talaga yung- yung anak no? Hindi talaga iba yung yung makasama traffic, yung anak at pamilya sa hindi talaga. Yung traffic papunta sa sa Mouse. Saka sa Wicked Dogs. Hindi talaga yung Hindi talaga yung Hindi yung makasama anak, yung bro. pamilya ko. Traffic. Hindi, Louie kasi hindi na niya kasi sa kanya lahat ng pamilya niya nasa Amerika na. Tsaka feeling ko sa Amerika medyo tight yung yung mga Pilipino sa Amerika, yung Pasko diyan parang na din eh. Masaya rin yata yung Pasko diyan sa inyo no, Louie. Hindi, mas iba yung Pasko. Iba pa rin ba pag sa Pilipinas? Iba. Pero nandiyan yung pamilya mo. Kahit nandiyan yung pamilya mo. Oo, pero hindi kagaya ng sa Pilipinas na ramdam mo yung Pasko na may mga parol, may mga tangina. may mga puto bongbong, tapos Oo. yung maraming nagsha-shopping, tapos yung may mga pwede kang punta ang iba't ibang bahay na maikipasko. Caroling na ngayon eh. Oo, tsaka nangangaroling na. Caroling season, no? Start na ng caroling ngayon eh. Pero hindi lang ngayon, kahit December 1 daw may nangangaroling na. Oh, Oo. Inflation. Lalo sa sa kalsada. may nangaroling. Lalo mo, December 16 yung yung simula ng mga ngaroling. Sa kalsada ngayon, pag ikakaroling ka, hugasan pa yung bintana mo habang kinakaroling ka. Pag di ka nagbigay, babatuin. Oo, duduraan yung bintana mo sa sakyan pag hindi ka nagbigay. Although dito ganun din eh, wala rin ditong spirit of Christmas eh. Pag nagtatanong nga sa akin, tsaka dito hindi Christmas Eve eh. Christmas breakfast. Parang gigising. Pa din, Noche Buena. Walang Noche Buena dito eh. Ano handa nyo, pre? Tapsilog. Oo, mga ganun, breakfast. Either Yung Christmas silog. lunch or Christmas breakfast, yun yung nila dito. Kasi para daw, excited daw yung mga bata magbukas ng regalo pagkagising nila nung Christmas morning. Hindi, Tristan, ikaw nandyan yung mga anak mo, pre. Paano yung Christmas nila? Paano mo inaano sa mga bata? Kami, Christmas Eve pa rin kami. Yung parang Filipino style pa rin kami. Naranasan ba nila yung ganun sa Pinas? Yung panganay ko lang. Wala kayo plano mo na Pilipinas, Tristan? Wala eh. Mahal na pamasahe, pare. Oh, yan nga, di ba? Hindi, Nagtingin paplanuhin mo kami. paplanuhin mo next year, ganun. Nagtingin Pag-iipunin kami, mo na. 6,000 pare, isang tao. Puta, mahal. Utang ina. So, isip mo December, no? Yung ganun December. uwi. Pag December na uwi, 6,000 isang tao, 6,000 AUD yun ah. Grabe. Naisip ko, putang ina, gago ang puta. Ikaw na lang, Tristan, umuwi. O nga no, tapos pwede pa mag-recording. Hindi na mag-open mic. Punta ka Wicked Dogs din. Pwede naman hindi ko kaya mag-open mic, Pero matatakot ba't ako. malang ticket yan, JJDA, sa inyo yung factory ng langis? Oo nga, tayo na dyan yung langis. Pre, napakamahal ng Qatar Airways. Ang layo naman kasi, pre. 9 hours ang flight eh. Uy, kami 8 hours, isang oras lang yung diferensya. 14 yung sa amin eh. Si Louie, 14 no? Season, pre. Tingin ko yung season din. Ang dami kasing OFW umuwi. Oo, ang daming OFW yung umuwi pag Pasko. May Kung uwi ka, may demanding kasi siguro. Tsaka bumabawi rin daw yung mga airlines ngayon eh. Kaya dahil sa pandemic. Magkano yung kay RJ ba? Alam mo, hindi, si RJ, tangina, libre kasi yun eh. Kaya libre pero ba yung nagbabudget airline lang yun, si RJ. Cebu Pacific lang yun. Di ba sabi niya, hinihingi lang daw niya yung pera? Kasi sabi niya sa isang episode niya, imbis na ipabook daw niya dun sa HR nila. Niya, hingi na lang niya yung pera, cash. Kumikickback. Tapos kickback ko siya. Kukunin pa nun yung walang bagahe na na pamasahe. Kasi may ganun sa Philippine Airlines sa Cebu Pacific. Standing na lang, no? Standing sa aeroplano. Yung upuan mo sa laboratory. Kumikigba nga si RJ, no? Dahil nga, sabi niya kasi, imbis na, yung style dyan, pare, hingin mo na lang sa HR ninyo. Ikaw na yung magbubuk.
Kasi daw tinitipid daw ng kumpanya lagi pagka magpapa-flight eh. Sa inyo ba, ikaw yung nagbubook pagka yung meron ka nung ticket pa uwi? O First class. First Oo. class yan First class yan pag nagbubuko. Si JJD. Hindi ako, ano lang. Sabi ko kahit sa dulo eh. Katabi ng mga box. Basta lang Pwede na eh. basta lang Makauwi lang. Oh, Basta lang makaranas ng traffic ng Christmas. Ng Pasko, no? Miss na miss niya eh. Oo. Traffic ng Pasko. Pangit mag-mall eh. Ang daming tao eh. Pero pag anong wishlist ngayon ng anak mo ngayon sa'yo? Pasko. Di mo pa-birthday yan. Tapos di pa kayo magpapasko. Oo, ang maganda. Doble yun. Pre, ang maganda. Kasi nung 7th birthday niya ng October, nag-request di ba ng iPad? Oo. Tsaka ng Apple Pen. So, mukhang tuwan-tuwa siya nung natanggap niya yun eh. So ngayon, ang inihingi na lang 3,000 pesos. Hindi ko alam kung saan niya gagamitin, pre. Pero, sinasabi niya sa akin, tatay, give me 1,000, sabi niya. So, hindi ko alam kung anong gagawin niya sa 3,000. Tanda ko may sinabi ka nung last year na yung magbabike sa backyard. Pero wala naman kayong backyard. Pero ano ba yung niya noon? Yung sinasabi na dahil gusto daw sa backyard parang magsiswimming, parang ganun, pre. Sa backyard. Hindi, yun, nagpabili yata yung 6th birthday niya, bike naman yung request niya. Sabi ko, saan ka magbabike? Delikado dyan sa daanan sa atin. Sabi niya, dito sa backyard. Hindi ko alam na lumipat na ba kayo ng bahay. Kasi huling uwi ko, wala tayong backyard eh. Ngayon, may backyard na ba kayo? Sa backyard. So ngayon, 3,000 na lang. 3,000 pre. 1,000 bills daw. Yun? Pang Airbnb sa bahay na may backyard para makapag-bike siya. Hindi ko alam kung saan niya gagamitin yun. So nabigay mo na. Di pa sa Pasko na lang. Sa Pasko mo na lang ibibigay. Pero paano yan? Ganun na lang, hindi na kayo magkikita niyan na sa Pasko. FaceTime. Paano pala kung wala palang video call dyan? Paano mo tinatawagan? Zoom. Sa Zoom. Saka, sa Messenger, basta may pre, VPN. Nag-VPN. 45 minutes lang yung Zoom yung araw-araw kasi may yun eh. 45 minutes lang yung 40 minutes lang. Sabi mo, hindi na gumagastos ang buhangin sa Sasabihin ko sa kanya, patapos na yung meeting. Patapos na episode natin. Yun yung, kita mo yung branding ng Buhangin Brothers, pre, abot sa pamilya talaga eh. Ganon katotoo eh. Kahit kausap yung anak, may limit yung may limit bigla. Sasabihin, naku, hinihingi na ni Masahiro, easy. Kukunin na ni Masahiro yung Zoom. Kinukuha ni Tito Masa, Ishi, mamaya na lang ulit. Pagka tapos na si Tito Masa gamitin yung Zoom. Tapos pag free pala yung Zoom, pre, kaya parang last week ko lang kailangan ng passcode. Anong passcode? Para makapasok. Hindi, may setting siya na tatanggalin na Hindi ko siya matanggal eh. Ewan ko. Pag free siya, parang yun yata yung ng Zoom ngayon. Pag free yung Zoom mo lang, wala kayong account. May passcode? Oo, may passcode. Parang, syempre 7 years old pa lang yung anak ko, hindi po masyadong marunong eh. Yung asawa ko pa yung nagsiset up. Sabi niya, wala ba yung walang passcode? Sabi ko, wala eh. Wala naman akong Zoom eh. Pero nalalala ko rin pala, Jomar J. Kasi nga, si Andre Brillantes, di ba nandiyan sa Middle East? Di ba pinuntahan? Sa UAE. UAE pala. Kasi kila RJ, doon siya nagpunta. Bilang nga nandun na nga tayo sa napag-usapan na rin yung favorite na pinapalo ni Jomar J. Babalik na ulit natin yung segment natin, Louie. Ang special na segment na si kay Jomar J lang natin ginagawa. Para kay Jomar J lang natin to, special segment. Ikaw na ba mag-share screen o ako na?
Ikaw na. Ako na. Bubukas muna Nabuhay tayo. na naman yung segment na yan, ha? Bubukas muna tayo Natin ng ang ating common connection with Jomar J. Magbubukas na ako ng Last year, parang nasa 1,000 plus lang yung pinapollow mo sa Instagram. Parang naging 2001 ang Instagram mo ngayon, JJD. Parang madami Ilan na ba? dagdag. 1,600 lang last year eh. Siyempre, pre, kailangan mo i-follow yung mga yung mga paborito nating podcast tulad ng 3040. Hanapin natin si Jomar Dub. Pare, 2001 following. So, damay-damay na ito. Titignan na natin kung sino yung mga pinapalo niya. Kita mo mga kaibigan natin lahat yan, no? Kita mo common following natin, pare. Ang kandulo yan, pare-parehas lang. Ang dami Pare, pinapalo rin niya yung isang listener natin, no? Si Dania Angela. Oo, kasi sabi niya i-follow eh. Wala akong natatanda ang sinabing follow. Na-misheard ko siguro. Na-misheard. Baba mo. Todong baba. Todong baba natin. Tangin na, parang medyo naglinis yata to. Pare, pinapalo rin niya si Judy Chang. Ano? Ng 2 eggs and a half. Pero ito syempre, baba natin. Kasi alam mo naman, support niya yung mga podcast. Sinusuportahan natin yan eh. Yung mga podcast nito. Kaya dumami yan, pre. Kasi syempre, may nakilala tayo sa live na open mic. Kaya ba mahilig kang pumasok sa open mic pag umuwi gawa ng ano? Hindi, para sa comedy yun, pre. Sabi nga ni Ryan Rems, wag mo gagamitin sa kasamaan ng comedy. Ito bago yata ito eh. Na-check na ba natin to? Ito, pare yung mga dapat yung mga hindi ko pa dati pinapalo. Si Galia Timush. Sige yan, JJD. Galia Timush. Pre, kasi World Cup dito eh. Tignan mo yung mga post niyan sa World Cup. Puro puwet. World Cup na, pre. Kita mo yung mga flag, oh. Anong cup what puro puwet, JJD? Anong D-Cup? D-Cup. World Cup yan, pre. Kasi nakita ko sa World Cup eh. Nakita ko. Okay, next. Tsaka nasa Middle East yan, pre. Tignan mo. Pare, ito nga, Qatar. Journalist and presenter. Kita mo? Tao nga, no? Pero sino si JJD? Ito na lang para mabilis sa ko. Sino si Erica Jane Medina? Erica Jane Medina? Parang gawa-gawang pangalan mo lang yan, pre. Ay, nako. I-search mo na lang to, Tristan, sa Ito, nasa B pa lang ako eh. Erica Jane. Alphabetical ba yan? I-search mo na lang. Yata. I-search mo na lang. Search ka. Erica Jane. EKAY.EJM. EKAY? Ito. Yan. Erica Jane Medina. Sino to, JJD? Ano yan, pre? Sa ano tawag nito? Hirap pagpaliwanag ah. Sino? Mahilig kasi ako manood ng PBA, pre. Kita mo, ano yan eh, dancer sa PBA. Anong team? Hindi, basta sa PBA. Parang yung mga dancer doon. Sa liga. Basta sa liga. Sino si Yumi Medina? Natin. Yumi. Yung mga kapatid yan. Pareho ng apelido. Yumi Medina. May nangihingi dito sa chat ng link. Link please. Sa una. Ito. Yumi Medina _ Ayan. Ito. Ayan, pre. Ay, nakadila, pre. Ano yan? Ba't nakadila yan? Nakadila to. Ano yan? Si Michael Jordan. Idol niyan. Nakadila kasi lagi si. Oo. Basketball. Mahilig ako sa basketball eh. Sabi ni Sunny, Olats. May cleavage. Olats daw. Olats daw, sabi ni Sabi ni Ingo, ilalagay mo daw yung mga link sa show description. Lalagay natin yung mga link ng mga to sa description ng show. Sino pa, Louie? Hinahanap talaga ni Louie yung mga pangalan eh. Ano talaga hinahanap ni Louie talaga? Pero kita mo naman, pre, yung mga common following natin, Tristan, ng 3040, di ba? Isang lang yan eh.
Ito na lang, si Francesa, P-R-A-N-S-E-S-S-A, yan. Ala, may naligaw. Si Zach Randolph. Pareho pala kayo ng taste. May ano tawag nito? May common connection sila ni May tinamaan ng stray bullet Common connection sila ni Zach Randolph. Oo. Ay na, mahilig pala si Zach Randolph nang magkagalit yung suso. Yung pala yung tawag dyan, pre. Yung pala yung tawag dyan. Zach, kung nakikinig ka, alam na yung mga tape mo. Huli ka na. Huli ka na, Zach. Mahilig ka pala sa mga magkagalit yung dede. Magkaaway yung dede. Hindi. Ayop ka. Ito, si Jelini 11, Jelle. Ano yan, pre? Influencer yan dito sa Doha. Jelini. Llenie. Yan, yung 11. Munti ko nang maklik. Influencer yan dito. Jelini Ulcubillas Sa Qatar. Mukhang nag-e-evolve na ang iyong mga Jomar. Walang masyadong isa lang ang nahuli nating common connection ni Jomar J. Ni kay Shaq pa. Kasama ko si Shaq. Si Zach Randolph pa. Kaya kita mo mga post niyan dito sa Qatar. 1996. Legal na ba yan, JJD? Grabe ka naman, pre. Pepe Levy 1996. Ang birthday niyan, pre, 0101. Hindi, joke lang. Ito. Influencer yan. I'm Diane Luna. I am. Ayaw yung Luna. Inauna. Yan. Okay, may nabaril naman po tayong isang podcaster. May nadamay na naman po. Ayun, stand-up Mac, Stand-up Mac. Ng minimum wage, maximum wage. Parang hindi ko nakikita dito si Ingo, Wala ako nakikita ang common following ni Ingo, Mukhang nagbago ng match. Sino to, JJD? Sino naman tong, na to? Anong... Ang ina bakla yata. Parang lumabas na sa Viva Max yan Parang artista na yata yan. Di ba bakla to? Ano naman masama, pre? Wala naman, tanong ko lang naman. Ito. Wala natin pwede i-follow yung mga kapatid nating bakla. _ Josh De Leon. Lalaki yun Lalaki yan? At ayun. Yun. Lumabas na ang isang pangalan mula sa part 1. Tito P. Tito P represent. Tito At P. Si VJ na pare churchy yan si VJ taga taong gitarista ng simbahan. Victory yan Kabuhangin natin yan, pre. Kabuhangin tapos taong simbahan yan si VJ, pare. Sino to, Sino JJD? ba to, Louie? Sino ba yan? Sino ba yan, JJD? Ewan ko, mukhang masarap yung pizza Kasi yung pizza. May pizza doon sa bandang gitna. Tayo na kabisado. Yung pizza niya parang sinasawsaw sa suka. So, parang suka yung sawsawan. Hawaiian pizza pala yung Si na magpapaliwanag para sa akin dyan, pres, Tito P. Tito P. Tingin ko si Tito P alam ni Tito P. Ito, JJD. Maricon Escosis. Sino yan? Ayun. Ayan, Maricon, okay. Yan. Tingnan nga natin kung may Ito, JJD, sino to? Ang dami, Ang dami, Sino yan? May lalabas pa dyan, Tristan, ng mga pangalan. Coco Mohica. May mga mababaril talaga Si Architect. Oy, pare, listener natin to. Si Clay ES. Listener natin to. Si Clydong ba yan? Hindi pala si Clydong yan. Sorry. Si Clyde. Shoutout Zach Randolph. Kernel Zero. At si Tito P. Sino to, JJD? Ito dito, medyo na-curious ako. Ano ba yung... Tingin nga, pre. Ito ako na-curious sa pinapalo mo na to Is My Girl / Maricon Escosis. Ano yun, JJD? Pare, yung Aluwa yung girl. Is My Girl. Parang saka yan, pre? Aluwa. Aluwa, pare. May Aluwa. Ayan, Ayan pa, Ano yan, pre? Content creator? Sa YouTube?
Hindi. Saan? Saan? Sa Alua. Ano bang Ano ba platform? yung Alua? Alua. Yung Alua pre, ano yan? Parang OnlyFans. Nagtatago pa sa ano. Nagtago ka pero kita ka rin. Kita ka rin. Ay, puto. Napapa-atras si Louie, no? Ang dami na palang nagchat-chat, oh. Oo, sabi ang sarap, sabi ni Mark D, ng pizza. Sabi ni Mark. Eme lang. Ayun, kung pumasok kayo sa recording, Oo, bukas sa isang recording, makikita niyo yung sinasabi ni Mark D na masarap daw. Taga Pilipinas ba to? Sa bagay, Alua nga, no? Yung Alua sa Pilipinas lang yun, no? Ito lang Tristan, ng pinuntahan mo talaga nagtagal ka ng ano. Dahil iba, sinusum mo lang yung mga... talagang iniisa-isa. Tignan mo naman yung story niyan, pre. Media. 156 weeks ago pa, pinapanood pa rin ni Tristan. Tignan mo, 156 weeks ago. Mga pasimpleng style ni Tristan. Kasi pare, tatlo wala akong alam dyan, pero tignan mo. Tatlo na lang kasi. Para pag chinek kasi ni Luis yan. Yung hindi pinapalaw ni Jomar J yan. Pinakita lang namin sa Zoom. Nakita lang namin. Wala na. Ano pa? Sino pa? Sabi ni Mark D. Pre, yan ang go-to profile ko kay JJD pag nalulungkot ako. Buti naman, Mark, na tatanggal ko yung lungkot mo, pare. Buti ka nga, kasama mo yung pamilya mo eh. Tayo yun, tayo ng buhangin brothers talaga eh. Stop ko na to Ilan pa pina-follow mo, Tristan, ikaw sa Instagram? Pare, wala masyadong pinapalo sa IG. Ano lang ako. Wala. Kung sino lang rin yung pina-follow ng 3040. Pare-pareho lang yung mga pinapalo. Alam mo ba, minsan, nagugulat ako doon sa pinapalo nung 3040 na page namin, tsaka yung mga nilalike ng Facebook namin. Sabi ko, putang na, sino to? Magugulat ka kung sino-sino yung mga napapalo. Minsan nag-unfollow ako pag may may nakikita ako. Hindi kasi ako mahilig ng follow tsaka mag-likes eh. Nagugulat ako yung mga pinapalo nung page namin. Sabi ko, putang na, sino to? Tanong ko dyan, pre, tulad sa Instagram, pag finalo ka, di ba, mas okay din kung ipa-follow back mo? Oo, ako pinapalo ba ko yung mga nagpapalo sa amin. Ako kasi yun yung nagpapalo ba. Pinapalo nagugulat ba ako. Sa ano? Minsan magugulat ako, sino to? Tapos, hindi naman kami pinapalo. Ako pare pinapalo. Ako basta ako ginagawa ko, nagpapalo ba. Si ano yung pare, si Madam, yung nagpapalo ng mga yan. Puro ba Louie, yung profile nakalagay, contact me here at ismagirl. Hindi, may nakalagay, contact me, per collab, email me here. For private videos, DM me. Mga ganon. Tapos yung sa likes namin, minsan sa Facebook, nagugulat ako, mga fake news na outlet. Sabi mo, sino kaya naglalike nitong fake news outlet na to? Nagugulat ako minsan pag tinitignan ko yung social media. Sabi ko, ina to si Tristan siguro to. Sa TikTok baka napindot lang. Napindot lang yun. Napindot lang yun. Grabe naman kayo. Pero nakapag-DM na, magkano yung rate? Magkano yung rate mo? Pare si Tito P yun. Nagugulat ako minsan. Umabot na sa ganun, na napindot mo lang. Kasi sino mga nalalike namin sa Facebook tsaka yung mga pinapollow namin, nagugulat ako minsan eh. Siyempre, pagka pinalo ka, pagka pinapalo tayo, pinapalo ba ko yan? Kaya yung mga nakikinig dito, follow nyo kami sa sa Instagram namin para madagdagan yung followers namin. Para pagka nag-message naman kami dun sa mga gusto naming maigis, medyo pansinin naman kami. Kasi makita, 4 followers lang kami. Siyempre, makikita nyo yung kakala ng mga mini-message namin, mga may troll account lang kami. Oo. Pagka dumagdag yung mga following namin, baka mas makapag-produce kami ng mas magandang mga content, makakapag-guest tayo ng mga kung sino-sino.
Hindi na si Ingo yung lagi namin nahuhugot. Baka Boy. ibang tao naman. Hindi na si Ingo. Oo, yun, follow nyo kami yung ano namin, yung Instagram namin, 30_40 podcast sa Instagram. Follow nyo kami dyan. Tsaka syempre, yung Buhangin Brothers. Kayo ba, Jomar J, anong ano ninyo? Anong Instagram ulit ninyo? Ano lang, Buhangin Brothers sa Instagram, One word ba yan? Facebook Buhangin page. Brothers? Oh, one word lang yan. Pinapalo natin yan, Buhangin Brothers. So, 125 followers na pala yan. Huwag yun na palang ipalo, 125 na sila eh. Grabe ka naman. Lipat na lang yung 125 sa amin. Oo. 1K followers na kayo Di, wala kaming 1K pare. Wala pa. 300, ano lang kami, 350 followers lang kami sa IG. Dini-DM ko lang rin yung mga followers ng 3040. Sabi ko, follow nyo rin kami. Sinisa-isa ko eh. Oh, hindi, oo. Parang ano yan, technique ni Victor yan eh, no? Victor Anastasio's marketing eh, no? Pero yun yung ano, pero ano, tapusin na ba natin dito to? Ano ba bang meron pa ba tayo? May shoutout ba tayo, Louie? Alam mo may nag-message sa ating bago eh, sa ano eh, sa Instagram eh. Hanapin ko lang habang ano Meron ba? Meron siya pare, masyado nagbubukas ng mga social media natin. Gawa na nagugulat ako sa mga nakikita ko. Pare ito, si Jackie alam mo ba yung algorithm ng search namin? Alam kong may mga sumasayaw na babae minsan. Halo-halo, may Dragon Ball, may Power Rangers, tapos may sumasayaw na babae nagtitik na ano. Malamang yung Dragon Ball sa akin galing yan. Dalilito ako eh. Ginagawang incognito yung aming Instagram. Rule of 3 rin yung algorithm mo, rule of 3. Yung pangatlo nandun yung punchline pa rin. Yung Dragon Ball yan yung sa akin dyan. Kasi tulad yan, may episode kami doon kay Kage Space, nag-usap kami tungkol sa anime. Pakinggan din niya si Kage Space. Ito pare, shoutout ko lang, sinabi ko dito eh. Si Jackie Ignacio Andres from Canada. Batang Tundo to QC to Canada. Nag-ahabol daw siya ng episode natin. So, sana hindi ka pa nagiging snowman dyan sa Canada. Jackie. So, yun. Meron pa ba tayo ibang shoutout, Louie? Wala eh. Wala ba? Shoutout na lang natin itong mga, syempre, mga walang sawang sumasama sa atin sa mga recording kahit na, nag-i-stick sila dito. Si Brian Mikua, may streaming, may game streaming to, si Brian Mikua. Pero tinatamba ko sa NBA yan eh. Si Ingo ng Machong Chismisan, si JV, si Lyle, si kapatid na Lyle ng INC, si Mark D, si Ram, si Sunny Sazon, si Wilbert. Yan, shout out sa inyo. Ano ba? At saka syempre pare, rin namin. Ikaw, Jomar J, dapat umaalis ka dyan sa Qatar, di ka pinaglilib eh. Naalala ko kasi, baka pwede i-connect ka namin dun sa isang contact namin. Mag-Canada na lang kayo. Pwede mo pang isama yung pamilya mo. Kaya nga eh. Oo. Diba? Pwedeng mag-build ng snowman si Ishi dun sa magkaka-backyard ka dun sa Canada. Siyempre, kontakin mo pare si BA Consulting, si Dodong B ng BA Consulting yan. Pwede kayong tulungan yan, makapag-Canada. Sa mga nakikinig din, pwede kayong tulungan yan. Yung link niya nandito sa description nitong episode na to. Siyempre, meron pa pala si Ishi, di ba? 7 years old. Kailangan niya ng, alagaan yung ngipin. Ganyan yung mga edad na kailangan na alagaan mo yung ngipin. Pre, kasi nabungi na yung anak ko, pre. Naubos na ipin sa taas, sa unahan. Kamukha niya na si Vampirina ngayon. Meron kaming kaibigan na mga dentista ng Smiles Doctors Dental Center. Smiles Doctor PH yung nila. Meron silang sa Bulacan branch, tsaka sa Baliwag, tsaka meron silang Rizal branch. Yung Valenzuela malapit sa Bulacan yun Oo, baka papuntahin ko sa January dyan si Ishi, pre. Ayan pare, pwede Tapos kung wala kayo maisip na na iririgalo sa Pasko, meron naman sa QC si Kindle Bliss PH
na meron silang magagandang kandilang binebenta. Sino yan? Bago yan, hindi ko yung kilala. Siyempre, alam mo naman pag naghahanap ako ng mga sponsor natin. From dentista to kandila, no? Grabe yung range ng 30-40. Pare, from dentista to kandila to recruiter, papuntang Canada. Kaya ako, Jomar J pa, kasi huwag ka na dyan sa Dubai, iwanan mo na si RJ dyan, bayaan mo na siyang magbuhangin buhangin boy na lang siya dyan. Mag-Canada ka na. Niebe, mag-Niebe bros na kayo doon sa Canada. Ikaw, JJD, meron ka bang ipopromote? Oy pare, pasalamat lang ako sa 30-40 syempre. Naalala ko nung ako yung una yung inimbitahan na mag-guest na nag-start pa lang yung podcast nyo. Unang guest natin talaga pala to, si Jomar J. Oo, si Jomar J. Siya ang una, tsaka siya din ang huli nating i-guest for the year ng 2022. Oo, kasi yung susunod yung next episode, January 2 nalabas eh. Yun. Tangina, ayos pala to. Si JJD ang nagtapos. Salamat pa. 2022. Sabi ko nga, hindi na ako papansinin itong 30-40 nung nag 1 year. Kasi talagang pasikat na talaga eh. Palayan chart sa Spotify, nakikita ko. Kasi kami ng Buhangin Brothers. Kasi yung mga pinapalaw nila, tsaka nagbe-message sa kanila, magaganda eh. Yung mga nare-repost na nare-repost na mga na pare, hindi na tayo nire-repost na nito ni Jomar J. Yung magaganda na. Ano yun pre Ano tawag nito? Parang automatic siya, naka-raffle. Yung naka-shuffle. Parang loto, no? Oo, parang raffle. NBA draft, parang gano'n. Yung lottery. Iba yun yung ang shuffle na pinupunta mo lang. May itsura, pangit. May profile picture na maganda, wala. Next next post. Shoutout ko lang pre kasi marami ring yung mga nakikinig rin naman sa 30-40 yun din yung mga latak na nakikinig sa Buhangin Brothers eh. Nalaan na. Shoutout na ako. Sino yung shoutout mo? Shoutout syempre kay kay Mark D. Lagi rin yan nakikinig. Saka follow nyo rin kami, Buhangin Brothers sa Spotify, saka sa Instagram at Facebook. Every ang release din namin Monday kasi inggit kami sa sa 30-40 nainggit kami kaya sumasabay kami sa release nila. I-shoutout ko na si si Senya nakikinig sa atin yan. Shoutout ko na rin si Senya. Nagulat nga ako nakikinig sa atin yan. Nag-message siya. Sa nyo yun eh? Top 4? Talaga? Hindi ko nakita. Nag-post ba siya? Yung oo. Sabi, 4 na nga lang yung pinapakinggan mong podcast, di pa kami nasama. Yung Buhangin Brothers sa pang-5. Top 5 yun eh. Sa live recording naman yata siya nakikinig. Sa live recording naman yata. Hindi, wala pre. Wala kaming audience sa live recording. Pag nagre-record kami ni RJ, kaming dalawa lang talaga kasi mahal namin yung pamilya namin eh. Speaking of pamilya, hindi mo ba siya shoutout ang iyong mga anak at ang iyong kailangan pa talaga ipaalala mo, no? Hindi pre, kasi hindi naman sila nakikinig sa mga pinagagawa ko. Basta ang importante yung 3,000 ni Ishi sa Pasko, mapadala ko. Pero hindi, salamat 30-40 Tristan sa kay Louie. Saka pag may mga online show, talaga sumusuporta rin kayong dalawa. Naalala ko nung February. Yung last na online show ko eh. Kasi bumalik na sila lahat ng live eh. Hindi na pumapayag pag hindi online si JJD. Pag online, ayaw na ni Jomar J. Sawa na. Nakatikim na ng live audience eh. Mas masarap bumomba sa live eh. Totoo. Totoo. Ayun. Dito na natin tapusin to. Louie, may ipapakyo ka pa? Action. Siyempre si JJD. Ay, JJD pala. May ipapakyo ka ba? Wala, pare. Pakyo na lang sa lahat ng nagbabantay ng pinapalo ko sa Instagram.
Fuck you sa'yo. Saka sa inyo. JD, paano pagka nakaisip ng mag-Instagram yung anak mo? Kukunin ko yung account. Ako yung mag-filter. Tapos sabi tayo, follow mo ako, papollow din kita. Okay. Ay, yun na yung oras pre na magde-deactivate na ako. Ano na lang, Instagram na lang ng Buhangin Brothers yung imamanage ko siguro. Para malinis.